Kaya ang My Hero Academia Chapter 428 ay sa wakas na ilabas at ang chapter ay nagsimula eksakto natapos ang nakaraang chapter kung saan ang mga bagong first-year student ay pinagkakaguluhan sina Bakugo at Todoroki na ipinapaliwanag kung saan at kung kailan sila naging interesado sa kanila. May ilan ang nagsasabing ito ay sa panahon ng digmaan at ang sinasabi ng iba ay mula pa noong panahon ng sports festival. Gayunpaman ang pagkakagulo ng mga fan na ito ay agad na tinapos ng class representative na si Ada na ipinapaliwanag sa kanyang bagong mga underclassmen na ang paghahabol sa mga tao na kanilang iniidolo ay hindi maganda, at sina Bakugo at Todoroki ay hindi pa gaanong nakaka-recover sa digmaan, at hindi kailangan ng ekstrang excitement. Ito ay nagdulot sa lahat ng mga babaeng nanggugulo para humingi ng tawad. Si Shinso na kalugod-lugod na membro ng klase ngayon ay nagkomento kay Zero pagkatapos na makita ang pangyayari tungkol sa kung paano siya ay nagulat kay Bakugo na negatibong nagre-react sa lahat ng atensyon na ito, habang ipinalagay niya na gustong-gusto ito ni Bakugo. Gayunpaman, sinabi ni Zero na marahil ito ay masyadong malaking halaga na atensyon bago ipinaliwanag ni Midoriya sa nagseselos na si Kaminari na sa katotohanan habang si Bakugo ay popular sa mga lalaki, ang mga babae ay palaging binabaliwala si Bakugo kaya itong uri ng atensyon ay bago sa kanya. Pagkatapos ang isa sa mga first year na lalaki ay nilapitan si Deku at sinabi sa kanya na siya ay na-inspire sa laban ni Deku sa panahon ng huling digmaan, at gustong maging hero katulad niya. Pero pagkatapos na marinig ang komentong ito, si Deku ay napatahimik hindi alam kung paano sasagutin ang papuri na ito, bago ang imahe ni Spinner ay nag-flash sa kanyang isipan habang nagsimula niyang isipin itong sakit. Pagkatapos ginambala ni Mineta ang sandaling ito na nagkakaroon ng silakbo ng inggit kina Bakugo at Todoroki, pagkatapos makikita natin si Uraraka mula sa kanyang upuan na nakatingin sa malayo na may malayong ekspresyon. At ang sumunod dito sa serye ng interaction ay ang kwento ay napunta kay Aizawa, Ectoplasm at Present Mic sa silid ng mga guro, kung saan ipinaliwanag ni Aizawa na hindi siya papayag na magkaroon ng interview ang kanyang klase, dahil habang may ilang mag-aaral na nauuhaw sa spotlight katulad ni Mineta, mayroon din ang mga hindi gustong ma-interview tungkol sa nakakatakot na kasaysayang naganap na kanilang dinanas. Pero speaking sa mga mag-aaral makikita natin ang buong Class 2A na tinutulungan ang mga heroes na katulad ni Fat Gum, at Best Jeanist na nasa reconstruction ng nasirang residential area. Habang ang mga mag-aaral ay ginagawa ang kanilang parte para tumulong, nilapitan ni Bakugo si Edgeshot na nandoon din at tinanong niya ang hero kung siya ay mananatili sa kanyang kasalukuyang estado habang buhay. Habang ito ay naihayag na si Edgeshot ay nananatili sa kanyang maliit na thread na anyo. Gayunpaman, pagkatapos na makita ang liwanag sa sitwasyon na ito, sinagot ni Edgeshot ang tahimik na maringal na si Bakugo na sinasabing hindi na dapat siya mag-alala habang siya ngayon ay nagkaroon ng maliit na thread na kamay, pero anuman ang kanyang kalagayan, maski siya ay babalik sa normal o hindi, plano niyang maging isang mas mabuting hero kaysa noon. Ito ay nagdulot para si Bakugo ay gumawa ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ilang sibilyan ang dumating sa eksena para magbigay ng tanghalian sa mga heroes. At habang ginagawa nila ito sila ay nakipag-usap sa mga heroes tungkol sa kanilang lupa na sinira ng digmaan, pero ang mga heroes ay hindi dapat humingi ng tawad sa kung ano ang kanilang ginawa. Sa katotohanan pagkatapos na makita silang makipaglaban sa ngalan ng hustisya at labanan ang kasamaan, ito ang nag-inspire sa kanila para tulungan ang iba. Pagkatapos isang bus ang tumigil sa tabi ng mga heroes, nakasakay dito si Hero Cementos at ang kanyang klase na first year na nagdulot para magtaka si Aizawa habang ang mga first year ay hindi dapat bahagi ng reconstruction sa labas ng UA, pero ito ay mabilis na naihayag na ito ang parehong klase ng mag-aaral na naghahabol kay Bakugo at Todoroki kanina, at sila ay dumating para humingi ng tawad sa kanila para sa kanilang ginawa kanina. Ang lalaking pumuri kay Midoriya ay nandito din at inihayag niyang bagaman sila ay wala pang license, gusto din nilang tumulong sa muling pagpapatayo ng gusali. At pagkatapos na makita itong lahat ng positibong eksena at attitude, ang mga sibilyan ay tumawa tungkol sa kung paano ka-curious na makita ang pagsisikap ng isa ay maaring maimpluwensyahan ng ibang tao, habang si Uraraka na may nagbabalang katangiang blankong ngiti ay sinabi kung paano siya masayang makita ang lahat na tila nagiging optimistic.
At habang ang komento ay natanggap na may magandang intensyon, parehong sina Deco at Froppy ay napansin ang isang bagay na tila kakaiba kay Uraraka at tila nag-aalala sa kanya, pero bago nila maaaring kausapin ito, siya ay tumakbo papunta sa iba para kunin ang kanyang pagkain, habang pinapanatili ang kanyang blankong ngiti. At ang sumunod sa kwento ay gabi na kung saan isang narration ang nagpahayag na pagkatapos ng digmaan ang mga mag-aaral ay hindi na pinipilit na manatili sa kanilang dorm. Habang makikita natin si Froppy sa sala na kinakausap ang ilan sa kanyang kaklase na sinasabing sinabi ni Uraraka na siya ay uuwi muna at hindi sinasagot ang kanyang mensahe. Pagkatapos ang kwento ay nagkaroon ng flashback papunta sa huling sandali ni Uraraka at Toga, kung saan makikita natin ang kawan ng clone ni Twice ay naglalaho muli. Habang sa helicopter nalaman natin na ang kamera ng news reporter ay nauubusan na ng baterya, habang ito ay ipinaliwanag mismo ni Uraraka na sa araw na iyon, ang aming conclusion ay hindi nakunan ng kamera. Inihahayag ang huling sandali ni Toga, ang kanyang huling kilos na pagsakripisyo ng kanyang sarili para iligtas ang buhay ni Uraraka. Ito ay naitago mula sa mundo at gaya ng ating alam, tanging si Uraraka ang may alam tungkol dito at kung paano namatay si Toga. Habang ang flashback ay naglalaho, makikita natin si Uraraka na nakatayo sa tuktok ng isang burol, tinitingnan ang muling na ipapatayong lungsod. Iniisip kung paano ito ay magandang ang laban ay sa wakas natapos. Ito ay masaya na ang lahat ay bumabalik sa normal. Ito ay masayang makitang ang mga tao ay ngumingiti. Pero sa likod ng lahat ng kasiyahang ito, habang ang luha ay dahan-daang lumabas sa kanyang mga mata, ini-overwhelm ang blankong ngiti na kanyang pinipilit sa kanyang sarili. Naalala ni Uraraka ang ngiti at luha ni Toga sa kanyang huling mga sandali. At habang naaalala niya ito, ang kanyang luha ay nagsimulang lumabas habang hinahawakan niya ang kanyang sikmura na iniisip na ito ang dahilan kung bakit ko pinipigilan ang sakit mula sa sugat na ito. Pagkatapos sa wakas hindi na napigilan ni Uraraka ang kanyang iyak at habang siya ay umiiyak, dumating si Deco sa eksena na pinapalibutan ng enerhiya ng One for All. Isinisigaw ang Uraraka. At dito nagtatapos ang chapter 428. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.